Hello mga boss, shout out po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Ngayon mga boss, nandito ako sa bukid at may tanim ako ditong kalabasa. Ito mga boss, kaunti na ito kasi itong binhi na ito, bagong binhi ito na labas ng Condor Seeds. So trial lang ito mga boss. Ito yung binigay ng technician sa atin na binhi na sample para trial. Para makita ng ibang farmers kung ano ang magiging itsura ng bunga. Ito mga boss, at ang ginagawa ko dito ngayon, nagkakanal ako mga boss. Kinakanalan ko. Kasi nga ito yung pinaganihan ng palay. Kaya kailangan siya may kanal. Hello mga boss. Shoutout po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At shoutout ka pala dyan kay Ma'am Lorene Pindon dyan sa Iloilo. So Ma'am Lorene, dito po sa amin, pagkatapos po ano ng palay sa bukid, ang ginagawa ng mga farmers dito, nagtatanim sila ng pakwan, milon, kalabasa, upo sa pinag-anihan ng palay. Ngayon dito sa kinatatayuan ko Ma'am Lorene, may tanim ako ditong kalabasa. Kaya lang kaunti lang ito. Kasi itong variety na ito yung bagong variety na nilabas ng Condor Seeds. So binigyan tayo ng technician ng Condor para i-trial dito sa amin. Pinatanim niya para pasubukan kasi bagong labas na ito ng variety. Ito mga boss yung variety ng Ibana F1 na kalabasa. So bago man lang mag-harvester dito ng palay, nagpunla na ako ng kalabasa. Kaya itong punla ng kalabasa na i-transplant ko noong August 23. So bali 3 days ito siya kayo mula may transplant. Kaya kung makita nyo mga boss, ayan may madayami ng palay. At ayan nakatayo lahat to. So ang gawin ko dyan mga boss, dahil may tanim ng kalabasa to, tatabasin na lang yan mga boss yung mga dayami na nakatayo pa. Pag natabas, di maawan na yan o gagapangan na ng kalabasa yon. So ganyan dito sa amin mga boss. So kung mapansin nyo mga boss, ang pagkatanim ko hindi siya matuwid, hindi siya nakalinya ng maayos. Kasi hindi ko na talaga siya ginamitan ng paglinya dahil kaunti lang naman yung yung seedlings na itanim. Malawak naman yung area ng pagtataniman. Kaya ayun, tapat-tapat ko lang yung punla. Kaya ayun, paliko-liko sila hindi naka-align maayos yung mga puno. Ang malaga nito mga boss may itanim at mabuhay para makabunga. Para makita natin kung ano ba ang karakteristik ng bagong variety ito ng kalabasa. Kaya ginagawa ko ito ngayon mga boss, nagkakanal ako patugon doon sa may kanal na irrigation sa dulo. Kasi irrigation na mga boss yan sa dulo, kanal na yan. So kakanalan ko para pagkasigi ng ulan, hindi naman malun sa tubig itong tanim kong kalabasa. Para makatapon siya doon sa kalawakan ng bukid. Tapos pag kailangan naman ng tubig, may kanal din na padadaanan tayo ng tubig. Kasi hindi naman lahat ng panahon mag-uulan. Kaya kailangan talaga may kanal para hindi siya mababad sa tubig. At pag kailangan ng tubig, madali magpatubig. Kaya ito mga boss, gagawa ko ng kanal ngayon. Tapos ang gagawin ko ito mga boss, pag kanal, yung lupa na hinukay ko sa kanal, itatabong ko na rin sa puno para magambulan yung puno ng kalabasa. Para yung ugat niya hindi maglabasa sa ibabaw ng lupa. Kasi pag lumabas pag uminit matutuyo yung ugat niya. Kailangan may tabon din. So pagkatapos nito matabunan yung puno, ang gagawin ko dito mga boss, mamalchingan ko ito siya ng dayami. Yung mga dayami na yun na pinag-agiikan ng harvester. Tapos yung mga dayami na nakatayo pa, tatabasin ko yan, ikakalat ko dyan. Yan na yung pinaka mulching nya. At dyan na rin gagapang yung mga baging ng kalabasa para mahawan din siya, hindi siya maging madamo. So ganyan dito mga boss sa amin sa area ko. Pagkatapos ani ng palay, tataniman ng pakwan, milon, kalabasa at upo. Wala kasi ito mga boss kanal kasi hindi ko na siya pinararuhan. Kasi maliit lang naman kaunti lang ano ba naman karami yung 70 seedlings. So wala ito, pinatanim na ito ng technician para trial daw. At pag-demo na rin para makita daw, masubukan yung
Yung arangkada ng variety ito, ng bagong variety nila na Ibana Ip1 ang Condor Seeds. Kaya ayun, papala ko siya tapos tatabunan ko mabos yung puno. 3 days pa lang mabos yung ano, yung seedling sa mula pagkalipat tanim. Pero malakas yung arangkada niya, maganda arangkada. Iba talaga yung ano, resistensya ng bagong variety. Malakas yung arangkada. So abangan nyo lang mga boss sa sunod na mga araw pa kung ano mag-itsura nito, para mapag-aralan natin yung karakteristik niya. Kasi bawat variety nga na mga hybrid, may iba-iba silang karakteristik. Bagamat pare-pareho silang kalabasa, meron talaga yung pagkakaiba. Ako naman mga bossing, medyo matagal din ako nagtatanim ng kalabasa. Dito lang ako na magtanim ng kalabasa nung nagsisimula kami nag-vlog ni Boss Mike. Medyo hindi na namin naharap masyado, kaya hindi na ako nakatanim ng kalabasa. Pero dati matagal ako nagtatanim ng kalabasa, halos 15 years din ako nagtatanim ng kalabasa. Straight yun, wala rin patid halos. Ngayon medyo naabala kami, na busy kami nung kagagawa ng video nga pag nagbo-vlog, kaya minsan hindi rin naasikaso. Kaya ito ngayon sinikap ko lang na may tanim to, para yung trial and technician na yung variety may tanim, para makita natin mga boss. Ito mga boss ang kalabasa ng Ibana, hindi ito siya malaki ang bunga masyado. Sabi ng technician sa akin ito, ano lang ito, 1 kilo, 0.8 yung mga timbang na bunga, gano'n. Meron daw humigit naman ito, depende sa pag-alaga, meron naman daw 1.5 o 1.2. Yun lang timbang ng bawat isang bunga nito. Hindi siya malalaki, maliliit ito siya. So subaybayan nyo lang mga boss kung anong kalabasan ito ng bagong variety ng kalabasa nito ng Condor Seeds, para makita natin pare-pareho. Kasi ako man din first time ko ito siya itanim, kasi bago pa kala itong variety nila, bago na itong nilabas na sa market, kaya wala pa ako idea. At saka halos hindi siya available sa lahat ng agri-supply sa buong Pilipinas. May mga agri-supply lang na available ito, pero sa online mga boss, kung gusto niyo subukan, ang pagkakaalam ko sa online, meron ito, available ito sa online, sa pagkakaalam ko, kung di ako nagkakamali. Pero sa mga agriculture supply, piling-piling agri-supply lang ang meron dito tinda ng seeds. Sa online, pagkakaalam ko, meron to, available to sa Shopee. So paki-search na nyo lang mga boss, tingnan nyo lang kung gusto nyo subukan, para matry nyo rin itong variety ng kalabasa. So ito na mga boss, yun natabunan ko na ng lupa, yung puno, yung pinala ko sa kanal. Yan, kasi ang kalabasa kailangan talaga tabunan ang puno ng lupa. Kasi pag di mo siya tinabunan, mahirap siya pagandahin, dahil itong kalabasa kasi sa karanasan ko, hindi pwede rito yung pataba na mahina, yung ganun sa sili. Malakas ang pataba na gusto nito Pagka nakalabas naman yung ugat sa ibabaw at tinamaan ng pataba, sunog naman, masisira. So kailangan talaga siya tabunan para yung ugat niya hindi masunog, hindi siya direktang matamaan talaga ng pataba. Kasi malakas ang pataba ang gusto nito ng kalabasa So palagay ko lalo itong hybrid, palagay ko mas malakas ito sa pataba. So yan mga boss pakisubaybayan nyo lang mga boss yung yung sunod pang mga update ng kalabasa ito, para makita natin mga boss. Kasi sa arangkada mga boss, kalakas ang arangkada nyo. 3 days pa lang nung transplant ko yan. Mula pagkalagay sa seedling tray, 5 days na transplant ko na. Kasi ang kalabasa mabilis patubuhin talaga. 3 days na yung kalabasa, tubo na yan. So ginawa kong 5 days para medyo malaki na siya ng konti, para pag nilipatanim siya medyo matibay-tibay na talaga. Ibig sabihin malaki na ang porsyento na mabubuhay na talaga siya kung na-transplant. At ito bukas, ang gagawin ko ito, tatabasin ko naman itong mga dayami para matumba. At yan yung maging gapangan niya. So mga boss, hanggang dito muna ako mga boss. Babay muna. Abangan ang next video. Bye bye.